Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Medyo masama ang panahon dito sa Negros, no? So sa video natin ngayon, pag-usapan po natin, iwan ko kung fake news ba ito. Alias Totoy or Dondon Padidongan humingi daw ng sorry, no? Wala pa namang opisyal na pahayag, pero may nabasa po akong balita na humingi po ng sorry si alias Totoy sa pagdawit ng pangalan ni former General Jonel Istomo, no, sa pagiging member daw ng Alpha Group, no, member ni Atong Ang, na tumatanggap daw ng 70 million pesos per month, no, hinahati nila. Napakalaking halaga ng pera, no. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. May napanood po akong news, ewan ko kung totoo, na humingi daw ng sorry. Madali naman magsabi ng sorry, no? Si alias Totoy or Julie Dondon Patidongan sa pagdawit ng pangalan ni retired General, no, Jonel Istomo, na investor daw, tumatanggap ng 70 million, hati-hati nila per month, no, sa mga negosyo, no, gambling, isabong ni Mr. Charlie Atong Ang. Kasi binabawi niya daw kasi hindi naman daw member ng Alpha Group, no? At nagpalabas po ng ebidensya si General Istomo, isang kasulatan from Pitmaster Foundation na nilagdaan ni Attorney Caroline Cruz, spokesperson at lawyer ni Atong Ang, na hindi investor or hindi member ng kung ano pang organisasyon or stakeholders si General Istomo. O paano na yan, alias Totoy? may ebidensya, no? Hindi pala siya investor doon, no? Or cover up. Pero very clear nang sinasabi talaga ni alias Totoy about kay General, no, Istomo ay kulang po ng matibay na ebidensya. Anybody can create stories. Dapat talaga may papilis, no, na nagpapahayag na investor siya at member siya ng Alpha Group. So ang nangyari dito ngayon, bumaliktad, no, ang istorya, nagpalabas ang Pitmaster ng certification na hindi nila investor or shareholder si General Istomo. So mangyayari dito, magpapile ng kaso, no? Si Jonel Istomo, no, retired general na kasi siya, no? Provided may condition siya. Hindi siya magpa-file ng kaso kung may public apology si alias Totoy at babawiin niya ang lahat niya sinasabi sa media, at sa kanyang affidavit dapat wala doon ang kanyang pangalan. Very simple lang ang kanyang hili-hiling, no, actually. Hindi nga siya magpa-file ng damages eh. Ang gusto niya lang public apology, linisin lang ang kanyang pangalan, tapos na. So depende yon kung gagawin yon ni alias Totoy. Kasi kung gagawin niya na i-retract niya, babawiin niya ang pag-mention ng pangalan kay retired General Jonel Istomo, ang mangyayari, magigiba at lahat ang kanyang statement, no? Ang mga sabi natin na mga buto na na-recover doon, hindi natin alam kung sabongero yun or ibang pinatay doon ang tinapon. Pwede pa rin ma-contested actually. Oo. So, korte na yon, no? Pero dito, sa kaso ni former General Istomo, napakalinaw na malagay po sa alanganin, no, si alias Totoy. Kasi pwede siyang file ng kaso na cyber libel, no, napakabigat yon, especially may mga videos na sinasabi niya dinadawit niya ang kanyang ang pangalan ng isang tao, wala naman pala siyang solid evidence na hinawakan in written, ha. Okay, in written evidence, no, na may kaugnayan siya sa negosyo ni Mr. Atong Ang. Yun lang po guys. Pakilagay lang po sa comment section ng ating video kung anong masasabi nyo. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ingat po tayo lagi. May bagyo kasi. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam.